Alam mo ba na yung 90% ng mga buko na binibenta sa Thailand, hindi pala tao ang pumipitas, kundi mga unggoy? Oo, totoo. Kasi isipin mo, ang taas ng puno ng niyog umaabot ng 15 meters. Kaya halos walang gustong umakyat. Kaya naisip ng mga Thai, imbes na sila ang mahirapan, turuan na lang ang mga unggoy. Simula pagkabata, binibili at inaalagaan na nila yung mga baby monkey. Pinapakain ng saging, gatas at tinapay hanggang sa isipin ng unggoy na nanay nila yung trainer. Kaya sobrang sunod-sunuran. Pagtanda nila, tinuturuan na silang umakyat at pumitas ng buko. At grabe, sa loob lang ng isang buwan, sanay na sila. Pagdating ng harvest season, diretso trabaho na agad. Ilang segundo lang nasa tuktok na sila at pitas ng pitas. Yung mga veteranong unggoy daw, nakakakuha ng hanggang 1,000 buko sa isang araw. Pero guess what? 3 saging lang ang kapalit. At kapag ayaw magtrabaho, walang kain. Kaya halos lahat ng unggoy, trabaho ng trabaho. Ang ending, yung buko na pinitas ng unggoy, dumadaan lang sa proseso ng pagbabalat at packaging, tapos diretso na sa market. Kaya next time na bibili ka ng buko juice o coconut milk sa Thailand, isipin mo na lang, may unggoy na naghirap para makuha yan. Kaya dapat pahalagahan natin ang bawat pagkain.